Health Department sees an increasing trend in non-communicable diseases following the holiday season. Now, these include stroke, acute coronary syndrome or heart attack, and bronchial asthma. 8 Sentinel hospitals across the country recorded higher cases during this holiday season. Health authorities called on the public to observe a healthy lifestyle and other preventive measures. Let's talk more about non-communicable diseases. Lifestyle medicine physician Dr. Dex Macalintal is now joining us via Zoom. Hi, Doc Dex. Happy New Year. Happy New Year, Doc. Good morning. Doc? Doc, parang nakamute Yes. Ayan. Happy New Year, Doc Dex. Diego. Happy New Year. Happy New Year, Pao. Ayan. Doc, ano ba itong mga non-communicable diseases na yan? Anong mga halimbawa ba nito? At ba't tumataas po ito after ng New Year? Simply put, yung mga non-communicable diseases, ang tawag talaga din dito are yung lifestyle-related diseases o yung mga sakit na nakukuha natin sa mga uri ng ating mga pamumuhay. So kasama dito yung ating mga hypertension, diabetes, even sakit sa puso, some forms of cancer, no? And then yung ating mga iba pang mga katulad yan. Even yung chronic kidney disease, pwede din po yan na nasa non-communicable diseases. So nakakakita tayo dito ng rising trends ng non-communicable diseases usually after the holidays kasi kasama dyan yung ating mga pag-inom, no, yung masyadong matatamis na nakakain, masyadong matataba na nakakain, sumosobrang dami ng pagkain during the holiday season. Doc, may impact ba ang stress din? Kasi aside from yung sinasabi mo dahil sa kinakain, madami rin sa stress dahil ang daming Christmas party, ang daming regaluhan. Diba? So may impact ba ito sa sinabi mo? Yes, pasok na pasok ito, Diego, sa mga non-communicable diseases, yung stress-related diseases natin. So, even yung mga stressors natin, yan yung mga nagdudulot ng ating mga stress at ito rin yung mga nagdudulot ng mga problema in the long run. Yes, tama ka, nakasakasama din dito yung stress. Even yung sleep. Doc, I'd like to touch up a little on that before I take it to you. No? Kasi we spoke with Doc Joseph Lee right before the mag-shift tayo to this new year. He also mentioned about what you call a lifestyle sickness syndrome. Which happens only on holidays or after holidays. So, is this very similar sa binabanggit mo? Yes, kasama rin yan, yung lifestyle-related syndrome o yung even yung mga tinatawag natin na holiday heart syndrome, kasama din yan. No, kasi kapag nga tayo ay pumapasok sa ating mga holidays, kung titingnan natin, ang daming nagdaan nagpasko, tapos we're entering the New Year's. Merong iba magse-celebrate pa ng mga fiesta, no, sa mga karatig bayan natin, no. Yan, dami kasi nakakain, no. At saka itong mga holiday heart syndrome na to, itong mga lifestyle related diseases nga na to, kasama rin dyan yung sa mga kinakain at saka mga iniinom. Sa dami ng festivities, no, kung mapapansin natin, even dito sa mga files natin dito, meron tayong mga makikita na mga nag-iinuman. Masyadong matataba yung mga nakakain natin. Lechon, mga ganyan, mga crispy pata, mga chicharong bulaklak, lahat ng to matataba, no? Lahat ng to magkakasama rin yan sa mga inom kasi kasama din yan kapag mga pulutan, no? So yung mga yan, masyadong mataas sa mga trans fats, saturated fats, even, no, yan yung yan yung nakikita na link sa mga tumataas na sakit sa puso, cholesterol ninyo, so ayaw po natin doon. Oh, pero tayo kasing mga Pinoy, talagang mahilig tayo kumain, Doc Dex, di ba? Pero ang tanong dyan, paano po ba natin maiiwasan na yung mga sakit na ito? Is there a way to reverse yung effects nung lifestyle choices natin over the holidays? Pang ano na rin, pang New Year's resolution ng mga viewers natin? Tama, no? Sa dami kasi din ng mga nangyayari ngayon, no? At saka yung mga kinakain natin, pwede naman natin na matulungan na mai-control itong mga lifestyle-related diseases na to. Yung sinasabi na reversal, ito po ay questionable pa. Pero sa ngayon, ang masasabi natin that this is controllable or we can put these lifestyle-related diseases, diabetes, hypertension, into remission o yung kaya natin itong kontrolin, no, as much as possible. So, pwede, no? Ang technique lang naman talaga dito, very, very, very simple lang naman. No? Pwede naman po kayo kumain ng mga ganyan. Yung mga ulam, keep it at 1/4 of your plate. Yung mga carbohydrates, keep it at 1/4 of your plate. And then yung inyong mga other 1/2 of the plate, pwede nyo po lagay ng mga mas maraming non-starchy vegetables. Yung mga green leafy vegetables, other colored vegetables, damihan nyo yun, no, kasi mas mataas yung fiber na makukuha ninyo. And then, dawihan nyo rin po yung makakain nyo na gulay as much as possible. At mas unahin nyo yung gulay,
tapos protina, tapos yung inyong carbohydrate source. Ganun yung gawin na paikot, no? Gulay, protina, kanin, gulay, protina, kanin. Ganyan yung sila kainin. At makakatulong po yan sa puput into remission ng inyong mga sakit. Ano mamang payo mo, Doc Dex, sa mga nagsasabi, this new year, i-workout ko na lang yan and I will eat what I want. Marami yan. Bahala kayo, my plate, my mouth, mga ganun sila. Pero Yes, nag-workout oo. naman ako. Useless ba ang pag-workout kung ganyan din naman ang kinakain mo? Kung araw-araw ay ganyan din naman ang kinakain mo, medyo useless yung pag-workout, no? Pero sabi nga natin, kung sa ngayon, sabi nga lagi na lang siya sabi kada taon New Year New Me. Kung talagang New Year New Me po tayo, yes, mag-ehersisyo po kayo, gumalaw-galaw para hindi agad pumanaw at kumain pa rin kayo ng Para tama hindi agad para buhay ay pumanaw. bumaba. Oo. Natawa ko para hindi agad. Oo nga, Doc, before we let you go, kasi you were talking about interesting, I wanted to ask you, di ba, a lot of people are tinatanong ba, ang daming namamatay daw sa January. Kaya tugma tong sinasabi mo, kain, stress, and you said there's no way to reverse it. There is a way to Improve. put it into remission. To control. Or Yes, is there a you way can to control. improve it? Pero nandun na Yeah, yung to improve damage. Naroon na yung damage, especially halimbawa if you have kidney problem, no? Kapag ka tumataas pa rin yung inyong blood pressure, pasok pa rin ang pasok yung pressure dyan, pwede pa rin po madamage yung kidneys ninyo. That's why we want to put your hypertension into remission, we want to put your diabetes into remission, para nang sa ganoon, kontrolado po natin itong mga sakit. At habang kinokontrol natin itong mga sakit na to, nagiging control din po yung inyong mga comorbidities at nakokontrol din po yung mga epekto nito sa inyong mga katawan. Ayan. Well, naubusan na po tayo ng oras, but thank you very much for sharing some tips for us this New Year 2025. Maraming salamat, Doc Dex Makalintal. Anytime.